Naririnig mo ba ang sarili mo, Bella? Alam mo naman gagawin noon ang lahat. Mapapangasawa lang ng anak niyang isa sa kambal. At ayaw na ayaw ng kapatid mo sa anak noon. Saad ng kanyang daddy. Ano namang malay natin, Dad? Subukan nating humingi ng tulong sa kanya. Baka sakaling hindi ang isa sa kambal ang hingi niyang kapalit sa pagtulong niya. Natatawang suwesyon niya. Sumakit ang ulo ko sa iyo, bata ka. Kung gusto mo talaga, edi subukan mo. Isama mo na rin ang mga kapatid mo sa pagkausap kay Mrs. Santiago. At sigurado akong hindi ka tatanggihan niyon. Yun kung sasama sa iyo ang isa sa kambal. Halatang suko na ang daddy niya sa mga suwesyon niya. Binibiro lang kita, daddy. Hindi ko naman ipapain ang kambal para na makuha ko ang gusto ko. Ngumisi siya. Gaano po ba katagal niyo bago maipon ang hinihiram ko sa inyo na pera para hindi na ako hihingi ng tulong kay Raven? 1 taon. 1 taon? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Masyadong masakit sa tenga ang boses mo, anak. Now, if you really need that money, you better behave yourself. Magpakabait ka kay Raven. At tama na ang pagsusungit, anak. Umiiling na wika nito. But Dad, close naman kayo noon. I really don't know what happened to both of you. Mas matutuwa nga kami kung babalik kayo sa daddy. Hindi pa naman huli ang lahat. Di ba, anak? Bakit hindi kayo mag-usap at kalimutan nyo na kung ano man ang pinag-awayan nyo noon? Sigurado akong magkakaayos kayo. O sige, ito na lang. Pumili ka. Si Raven o maghihintay ka ng 1 taon para sa inaasam mong business. Your choice. Tatawagan ko na ba si Raven at sasabihing ayaw mo na? Kinuha nito ang cellphone nito at akmang tatawag na. Dad naman, pagmamaktol niya. Bumuntong hininga siya. Fine, I'll talk to him. Pagsuko niya. Good. I know the two of you will make a great team. I hope so, Daddy. I hope so. 8:00 na ng gabi. May isa pang oras si Bella para pakalmahin ang kanyang sarili. Kanina pa siya paroon pa rito sa loob ng kanyang kwarto. Masakit na ang paa niya pero mas iniinda niya ang sakit ng kanyang ulo. Hindi niya naisip na darating ang araw na iyon. She has been avoiding Raven for the past 9 years. And it wasn't easy. At habang lumalayo siya, ito naman ay bigla namang sumusulpot sa tabi niya. Tinuruan na niya ang sarili para layuan at tarayan ito. Because being with him meant danger. Nanganganib ang puso niya na magkamali ulit. At hindi na siya papayag na maulit ang nangyari noon. Gusto kong sumigaw. Naiinis siya. Paano niya kakausapin ito nang hindi ito itinataboy at tinatarayan? Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Bella, cool ka lang. Sandaling oras na lang naman kayo magkausap at magkikita. Pagkatapos ng pag-uusap ninyo ay tapos na. Balik na ulit sa dati. Wala namang magbabago. Pangungumbinsi niya sa sarili. Kanina ang problema lang niya ay ang kulang ng pera niya para sa kanyang gustong business. Ngayon pati si Raven problema na niya. Huminga siya ng malalim at nagpunta sa kanyang terasa kung saan niya hihintayin si Raven. Umupo siya sa maliit na wooden sofa at pinanood ang mga bituin sa langit. Starlight, star bright. First star I see tonight. I wish I may. I wish I might. Make my wish come true tonight. Wika niya habang nakatingin sa pinakamalaki at pinakakinang na bituin sa langit. Pagkatapos ay pumikit siya. She couldn't think of anything to wish for, but her heart continued to beat fast as if it were the one making a wish for her. I wish.
Hindi siya makapagpasya kung ano ang hihilingin niya sa bituin dahil napakalakas ang kabog ng kanyang dibdib. I wish you could give me what my heart desires. Mahinang wika niya. Umaasang marinig pa rin iyon ng bituin. Dahan-dahan siyang dumilat. Mukha ni Raven ang nakikita niya. Sa tansya niya isang dangkal lamang ang layo ng mukha nito sa kanya. Namamalikmata ba siya? Nananaginip ng gising o pinapakita sa kanya ng mga bituin kung ano ang hinihiling niyang gusto niyang makamit. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay papunta sa mukha nito. Nakakabingi ang tibok ng puso niya. Hindi siya makahinga. Parang totoo. Hawak ng dalawang kamay niya ang gwapong mukha nito. Kitang-kita niya ang pag-alala sa mga mata nito. Parang gusto niya itong yakapin para mawala ang mga alalahanin nito. Bella, okay ka lang ba? Anong problema? May masakit ba sa iyo? Talk to me. Narinig niyang tanong nito. Hawak na nito ang kanyang mga kamay na nakahawak sa magkabilang pisngi nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig pagkarinig sa boses ng binata. Hindi siya makagalaw. Nakakahiya. Sigaw ng isip niya. Kinalma niya ang kanyang sarili at dahan-dahang binatawan ang gwapong mukha nito. Isabella, untag nito sa kanya na bahagya pang pinisil ang mga kamay niya. Doon lang niya nagawang gumalaw. Umayos siya sa pagkakaupo at alanganing ngumiti rito. Kanina ka pa ba rito? Nakayukong tanong niya rito. Ngalingali niyang batukan ang sarili sa kahangalan niya. Sa dinami-rami ng araw pang ramag daydreaming, ay doon pa kung saan may appointment siya. Napabuntong hininga siya. Hindi naman. Kadarating ko lang din. Tinatawag kita kanina pa. Kailang busy ka sa pakikipag-usap mo sa mga bituin. Nangingiting sagot nito. Hindi niya napigilang tumaas ang isang kilay sa sinabi nito. Dali-dali niyang binawi ang kanyang mga kamay mula rito at tumayo para makaiwas dito. Kailangan niya ang sariwang hangin at para itago na rin ang pumumula ng kanyang mga pisngi. Hindi siya pwedeng magtaray. Kinalma niya ang kanyang sarili. Saan mo gusto mag-usap? Dito sa terrace, sa sofa sa loob ng kwarto ko? O sa sala niyo sa ibaba? Formal na tanong niya rito. Sa sofa na lang siguro sa loob para hindi tayo pagpiestahan ng mga lamok. Tumayo na rin ito at pinauna siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ladies first. Hindi siya sanay sa ganoong pakikitungo nito sa kanya. Nasanay na kasi siyang tinatarayan, inaaway, at nilalayuan ito. Iyon lang kasi ang paraang alam niya para protektahan ang kanyang puso rino. Ngayon, kailangan na niyang masanay sa presensya nito. Kung magiging business partners sila, madalas niya itong makikita at makakausap. Hindi niya pwedeng layuan ito pagkatapos niyang makuha ang kailangan niya rito. Dapat maging professional siya dahil ayaw niyang mapahiya rito at sa daddy niya. Kalmado na siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Nauna na siyang umupo sa sofa. Pagkatapos ay sumunod ito. Hindi kalakihan ang sofa sa kanyang kwarto. Kaya hindi rin ganoon kalaki ang distansya nila sa isa't isa. Bella, alam ko mahirap para sa iyo ang kausapin ako. Pero kailangan pa rin nating ayusin ang pag-uusap na ito. Seryosong wika nito. Anong sinasabi mo, Raven? Patay mali siyang tanong niya. Please, Bella. You know what I mean. Malalaki na tayo. Pag-usapan na natin ng maayos ang nangyari noon. Tapos na iyon, Raven. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Tumayo siya.
Hindi niya inaasahan pag-uusapan nila ang nakaraan. Hindi siya handa. Bella, please. Hinawakan ni Raven ang kanyang kamay at hinila siya paupo. If we're going to be a business partners, kailangan hindi tayo nag-aaway at nagtatarayan, nag-iiwasan, o nagkakailangan. Dapat maging komportable tayo sa isa't isa. Tulad noon. Iba noon, Raven. Iba tayo noon. At iba na rin tayo ngayon. I know. I was a jerk before. I'm so sorry about that, princess. Kung alam mo lang na pinagsisihan ko ng ginawa ko noon. I should have explained why I said no to you. You were too young. You were only 16 then. For goodness sake. You are so dear to me. You know that. Seryosong paliwanag nito. Hindi niya magawang tingnan ito ng diretsyo. Bumalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya noon. Kaya hindi niya napigilan ang mga luhang nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga mata. Hindi niya alam ang isasagot dito. Masyado siyang nasaktan noon. I'm so sorry, Bella. Dahan-dahan itong iniangat ang kanyang mukha at pinahid ang mga luha niya. I said no because you were too young then. And that was it. I didn't want to take advantage of you. I respect you. I hope you understand. Halata sa boses nito ang lungkot. Hindi dahil sa pangit at patpatin ako? Paniniguradong tanong niya. Of course not. Hindi ka pangit, Bella. Salubong ang mga kilay na sagot nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Para hindi ako masyadong nasaktan. Masakit kaya ang i-reject. Naiinis na sumbat niya rito. I'm sorry. I know I owe you an explanation. Pero naduwag ako. Hindi ko kasi alam kung paano makpaliwanag sa iyo noon. Nang maging handa na ako para magpaliwanag sa iyo. Iniiwasan at tinatarayan mo naman ako. I'm a better person now, Bella. Please forgive me. Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata nito. Natahimik sila pareho. Minuto ang dumaan bago niya nagawang magsalita. Sorry din sa mga nagawa ko sa iyo noon. Galit lang ako noon. Medyo magaan na ang kanyang kalooban. Hindi niya inaasahan na ganoon niya kabilis mapapatawad si Raven. Pero wala siyang maramdamang mali sa ginawa niya. So, okay na tayo? Hindi ka nagalit sa akin? Okay na ako. Pero syempre give me time. Medyo nabigla ako sa pag-uusap nating ito. Nangingiting sagot niya. Napalingon sila sa pinto nang may marinig silang kumakatok. Maingat na pumasok si Manang Ellen. Dala ang kanilang midnight snack. Mabilis na tinulungan ni Raven ang may edad na nilang mayordoma na inihanda ang mga pagkain sa center table sa harap na kinauupuan niyang sofa. Apple juice, croissant bread, sliced chocolate cake para sa kanilang dalawa. At may kasamang mga prutas ang dala ng tray na bitbit ni Manang Ellen. Mukhang pinaghandaan sila ng husto ng daddy niya. Marahil ay alam nitong marami silang dapat pag-uusapan ni Raven. Kaya dinamihan ang mga pagkaing inihanda para sa kanila. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.